lubusan. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, wala na silang pag-asa, patay na. At nakakalimutan ng lubusan, yung mga nangyari, yung mga naganap, yung buhay pang, nakakalimutan ng lubusan, patay na nga. At walang anumang nalalaman, patay na nga. Amen? Na tayong buhay, alam natin na tayo'y, alam ng buhay na tayo mamamatay. Alam po natin yan. Ngunit sabi ko nga kanina na malaya tayong gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat makakatulong, hindi lahat makakabuti. So daigdig dito mga kapatid, amen, hindi lahat ng magagandang bagay, hindi lahat ng masasarap gawin, ay nakakatulong, ay nakakabuti. Lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo natin ay mawawalan ng kabuluhan ng lahat sapagkat sinabi na aklat ng mga ngaral, wala tayong dala ng ano man sa daigdig, wala din tayong magdadala pagpanaw natin. Amen? So kaya walang kabuluhan ng lahat. Ngunit sinabi dito, di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang magmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Ito po ang pinakamagandang mensahe na sinasabi po sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang magmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Kapag yung salita ng Diyos mga kapatid, amen, hallelujah, ito po ay hinanap natin, ito po ay mga kapatid ay sinaliksik natin, ito ay pinag-aralan natin, kaya nga pinabanggit dito na hindi lahat ng masasarap gawin sa mundong ito at magagandang bagay sa mundong ito ay makakatulong at makakabuti sa akin. Makakabuti sa atin. No, malaya tayo. Sa bawat salitang magmumula sa bibig ng Diyos mga kapatid, ito yung magbabago ng ating buhay. Ito yung magbibigay ng direksyon ng ating buhay. Ito yung magbibigay ng tagumpay sa ating buhay upang yung mga bagay na nakamulatan natin, nakalakihan natin, nakagisla natin, kapatid, mapapagtagumpayan natin yan. Sapagkat yung salita ng Diyos mga kapatid, ito ay mabisa, ito ay buhay. Kung ito po mga kapatid, ay hahanapin natin, kapatid, kung ito mga kapatid ay saliksikin natin, papag-aralan natin, babasahin natin, amen kapatid, merong kapangyarihan, merong bisa po na magaganap sa ating buhay. Tayo po, amen, ay magiging magandang influensya, mabuting influensya kanina. Sa unang Korinto chapter 15 verse 58, kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag mag-itinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam nyo hindi nasasayang ang iyong pagpapakahirap sa Kanya. Amen? Kapag ginagawa pa natin yung kalooban ng Diyos, yung mga aral, yung mga utos, yung mga salita ng Diyos, amen, kapatid, kahit magpakahirap ka, kahit magpapagod ka, kahit magpakasikat ka, kapatid, may kabuluhan ng buhay. May saysay ang buhay. Merong kapangyarihan sa salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, sino pa ako noon? Amen? Sino ba ako dati nakilala sa akin dito? Amen? Na dati sa ako, kapatid, sakit sa ulo sa magkulang. Sakit po ako sa ulo sa barangay. Mga kapatid, hallelujah, ako po ay isa sa mga sa barangay na ito, isa po ako sa mga tambay. Kilala po ako dito sapagkat mga kapatid, ang lahat po ito mga kapatid ay biglang naglaho tulad ng ulak, biglang nawala tulad ng utok. Nung marinig ko po ang mabuting balita, hawak-hawak mga kapatid, sigarilyo. Sa dating hawak-hawak mga kapatid, alak. Sa dating hawak-hawak kapatid, baraha. Sa dating hawak-hawak kapatid, shabu. Sa dating hawak-hawak kapatid, babae. Sino-sinong babae kapatid, kanan kaliwa harap nito kapatid. Naranasan ko po yan. Kapatid, nagpapatutuwa ko sa inyo. Amen. Ngayon po, hawak-hawak po ang mabuting balita, sa inyo po ay dinadala. Sa inyo po ay tinuturo. Sa inyo po kapatid ay pinapangalan. Sapagkat ito po yung bisa, ito po yung kapangyarihan kung bakit mga kapatid,
Amen. Hallelujah. Tinawag ako ng Panginoon para dito. Sapagkat noon kapatid, amen, tinataguan ko. Noon kapatid ay tinatalikuran ko. Nilalayuan ko mga kapatid yung mabuting balita. Ngunit dumating yung panahon, binigyan ako ng Diyos ng karamdaman. 3 beses ko ako muntikang mamatay. Amen, doon ko po, amen, hallelujah, doon po ako lumapit sa Panginoon. Doon po ako sa dumating yung panahon mga kapatid, amen, hallelujah, sinamahan ako ng Panginoon. Amen. Dumating yung panahon mga kapatid, amen, may hinirang siya, may sinubo na sa akin upang mas lalo akong humubog, mas lalo akong lumalim, mas lalo ako kapatid lumagsa sa pananampalataya. Amen. Kaya, amen, sinasabi dito sa Matthew chapter 4 verse 4, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay ng buhay, kundi sa bawat salitang magmumula sa titig ng Diyos. Amen. Sa salita po ng Diyos mga kapatid, maranasan natin kapatid yung magandang buhay, yung mabuting buhay, amen, yung ganap na buhay, amen, upang mabigyan po natin ng karangalan ang Diyos dito sa daigdig dito. Sapagkat kapatid, nilikha tayo upang magbigyan po ng parangal ang Panginoon. Ang pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon Jesus upang, amen, itong buhay kapatid ay mapasa Diyos. Sapagkat kapatid, hawak tayo ng kaaway. Ang kaaway kapatid, ang hinihintay na lang ang paghukom. Wala na siyang pag-asa. Ngunit meron tayong pag-asa, ito nga ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kung yung pag-asa ang Panginoong Jesus, kailangan po natin tanggapin si Jesus at sumampalataya tayo sa Kanya. Amen. Ang piling ko sa Panginoon. Dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong pagtihilap sa Kanya. Sapagkat, amen, kapatid, hallelujah, literal pagod at pawis pagkain mo kukuhain. Pagod at pawis, amen, kailangan mo kukuhain. Kapatid, walang kabuluhan yan, sinabi ng mga ngaral. Ngunit, pagod, pawis, amen, kung sa Diyos, ikaw, amen, ay maglilingkod. Amen, makuha mo yung pangangailangan mo. Pagod at pawis, amen, kung sa Diyos, ikaw kapatid ay susunod, papagamit kapatid. Ito po ay kapatid ay magkakaroon ng bisa at kapangyarihan. Amen. At kapatid, amen, tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan po tayo ng Panginoon mga kapatid na mapagtagumpayan yung mga bagay na nakalakihan na kamulatan natin. At tutulungan tayo ng Panginoon kapatid magawa yung mga bagay naman na magbibigay sa kanya ng papuri, parangal, pagwalhatian. Amen.